Ikatlo ang pag-ibig ito sa 1 John 17 verse 9 and 10, no one who is born of God will continue to sin. No? Wala daw na no one who is born of God will continue to sin because God's sin remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God and who the children of the devil are. Kaya in-underline lang po yun eh. No? Kaya anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Kaya yung daw nagpapatuloy sa kasalanan ay anak na Diablo. Hindi yung sabi niya, ha? Kaya mo parental guidance tayo. Ayun. No? Ang sabi, hindi yung daw anak na Diyos, hindi kailangan nagpapatuloy sa pagkakasala. So, anong transgressor? Ibig sabihin niyan, alam mo ng tama, alam mo ng mali, ginagawa mo pa. Yan yung transgressor. Amen? So, ano ba sabi yung salita ng Diyos? Ito po yung God's wrath against mankind. Ito yung pukot ng Diyos. Makikita po natin kung ano yung ginagawa ng tao sa Romans chapter 1 verse 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Hindi katotohanan na makikita natin sa Diyos ay inihayag na. Pero ano po? For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that the people are without excuse. Sabi mo, na wala na raw silang maitatahilan dahil ang Diyos ay nagpahayag na sa pamagitan ng kanyang nilikha. Di ba? Yung creation niya, there is that. If there's a creation, there's a creator. Amen? Pero ang tanong, ang mga tao ay nagmarunong. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosa. Ibang Diyos, nahalilis na kanila sa kanila ang katotohanan. Kaya ano po ang ginagawa na nila? For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish heart were darkened. At tinignan na raw yung kanilang kaisipan. No? Sabi nila, matatalino sila. Kaya ano mo, natinggan ang kanilang mga isipan. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Pinalitan daw ng mga taong may kamatayan dito na walang kamatayan. Immortal God. Tingnan nyo, bakit? Kaya, palagay nyo mo, nasaan na tayong degree? Ito na, inaaral na sa isang ng Diyos na ano tayo, transgressor. Yun po yung ibig sabihin yun na nandun na tayo sa tatlong level: sinful nature, iniquity, transgressor. Ano na siya sabi ng salita ng Diyos, kung kayo magkakaroon ng ibang Diyos sapagkat ako'y Diyos na panibubuhin. Pero ano mo ginagawa ng tao? Therefore God gave them over in the sinful desire. Kasi magkakaroon na ng sinful desire kapag hindi itong Diyos. No? Ang iyong nakilala. Of their heart of sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie. Ginagawa kasi numalingan na ang ginagawa ng tao and worship and serve created things rather than the Creator. Wino-worship nila yung nilikha ng tao, imbis na yung lumikha ang sambahin, nilikha ng tao ang sasambahin. Yan ho. Kaya po tayo babangon kapag wala sa kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, hindi ko tayo magtatagumpay. Pero kung ang ating ginagawa
ginagawa ay nasa kalooban ng Diyos at kakampi natin ng Diyos, kapatid, magtatagumpay po tayo. Amen? Kaya ano po, alam niyo po, habag na habag talaga doon sa mga makain, pati United Nations, nandun na sila, tumutulong. Pero ang mas importante, nakita ko po, na habag ako, ay walang salita ng Diyos. Amen? Yung mga pagkain, damit, kaya ibigay ng mga tao yan eh. Pero yung spiritual na bagay na makilala mo ang tunay ng Diyos para mawala ka sa susumpa. At yan, malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos at yun ang gagawin mo, kapatid, makukuha po natin ang tagumpay. Kaya po ito binigay sa atin ng Diyos para ang mga Kristiyano ay hindi tumigil sa pangangaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relationship for unnatural one. Pero nyo, nagumun sila sa mga maling ginagawa. Because of this, God gave them over the shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relationship for unnatural one. In the same way, the men also abandoned natural relationship with women and were inflamed with lust for one another. Alam niyo ba ito? Sa Tagalog, yun daw lalaki ay hindi na sumisiping sa kanilang asawang babae, kundi sa lalaki na sa kapwa lalaki. At yung babae, sumisiping na rin sa kapwa babae. Yan po yung ginagawa na. Kailan po ba inaprubahan ang same-sex marriage? Oh. Di ba? Kaya gawa tayo ng gawa ng mga batas, gawa tayo ng gawa ng mga panukala at mga tuntunin ng tao, hindi naman kalooban ng Diyos. Ano ba mangyayari sa atin? Pasalubot tayo sa kalooban ng Diyos. Ano mangyayari po sa bansa natin? Nangagawin ang Kristiyano, nasa ilalim tayo ng sumpa ng kasalanan. Kaya ano mo, meron tayong kakainin. Amen? So dapat ang lahat ng Pilipino ay kilala sa totoong Diyos. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to receive the knowledge of God, so God gave them over the depraved mind so that they do what ought to be done. No, ginagawa na lang daw nila yung gusto nila. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to receive the knowledge of God, so God gave them over the depraved mind so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossip, slanderer, God hater. God haters pa. Insolent, arrogant, and boastful. They invent ways doing evil. They disobey their parents. Mga suwail. Lamastangan. Yan yung mga salitang Tagalog eh. Kasi pagka tinagalog ko, mabigat yung mga word. Walang tapos. Yan yung mga salitang Tagalog ko eh. Oh? Walang kapuntahan. Walang, yan po yung mga pinanggit doon ng mga salita. Kaya yung quote ng Diyos ay naroon. Eh, tanong mo, bakit nasa buong Roman? Sinulat ni Paul sa buong Roman. Di ba? Eh, nandoon yung mga religious people. Amen? Okay, so ano pa ho? Ano pa ho ang makikita natin? Okay. So ano po yung the three level of sin? Kailangan mastery natin ito. The three level of sin: sinful nature, iniquity, and transgression. O nasa saan na tayo ngayon? Diba? Kung sa sinful nature, oo, talagang kasalanan tayo. Kaya nga ibinigay mo ng Diyos eh. Yung iniquity, may kulang tayo. Kaya nga si Cristo ang nagpupuno. Eh ngayon yung transgression. Ha? Kapatid, alam mo na ang totoo, alam mo na ang katotohanan, pero ginagawa mo pa. Ano ang kapatid noon? Diba? Kung tayo po'y sumusunod, pagpapala. Pero kung tayo sumusuway, pagpapalo.
Amen? Ano po ba ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 1 and 3? And God spoke all these words. He said, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other God before me. Kung ito kayong gagawin o magkakaroon ng ibang Diyos, you shall not make yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing. Underline ko yun eh. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Kapag ka pala ikaw yung sumasamba sa Diyos, hate ka ni Lord. No? Hate mo pala si Lord kapag ka sumasamba ka sa Diyos. Kasi ayaw niya na mayroong ibang kasambahin. Diba? Hindi na natin kailangan na mediator, tiga pamagitan, hindi nanalangin tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Para tayo pakinggan at tanong pagsisiyan natin ang ating kasalanan. Amen? Kung gusto nyo pagpalain tayo, manalangin tayo sa Diyos at sumunod tayo sa Kanyang salita. Okay. So nakita na natin ang unang-unang dahilan ay